Nagbabalikan na po sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ang ilang residente ng Albay. Nabisto po yan ng mga pulis sa pag-iikot malapit sa danger zone sa Daraga. Kabilang sa mga nakita nilang pumapanik ang mag-asawang may pinupulot sa ilalim ng mga puno. Depensa nila, kumukuha lamang daw sila ng mga gagamitin para sa ibebentang walis tingting. Nakita rin ng mga pulis ang isang lalaking may tanim daw ng sitaw sa loob po ng danger zone. Nag-set up ng mga pulis ng border control point sa main road papasok sa lugar. Ang babala ng FIVOC, sunod-sunod ang naitatalang pyroclastic density current o ang tinatawag na uson. Kaya delikado pa ang pagbalik sa danger zone. Higit 1,300 pamilya na ang lumikas dahil pa rin sa patuloy na pag-aalboruto ng Bulkang Mayon. Samantala, tiniyak mo naman ng AFP na ligtas daw ang pagpapaputok nila ng Tomahawk missiles sa ginawa pong ginagawang balikatan exercises. Pinayagan na rin daw ito ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Ang naturang missile launch, ilang buwan bago po ang ehersisyo. At ayon pa daw sa militar, ito daw po'y kanilang prioridad. Ang kaligtasan daw ng mga sibilyan. Ikinokonsidera po daw ng AFP ang pagbili ng Typhoon Launcher at Tomahawk missile bilang bahagi ng modernisasyon at defense program po ng militar. Nauna po naghain ng resolusyon ang Makabayan Bloc sa Kongreso para kondinahin ang missile launch at maimbestigahan ang mga pangyayaring ito. Nalagay umano sa alanganin ang kaligtasan ng mga Pilipino. Alam niyo ho magkano isa nito? Magkano? More or less 200 million pesos ang bawat isa. Daming budget. So kumbaga no? nag-demo sila. Oo, parang demo unit ba? At ngayon daw po, bibili po tayo ng gantong uri ng mga armas. Samantala nabulabog po mga residente sa Norsagaray, Bulacan matapos subugod ang isang lalaking armado ng baril at ang dalawa pang kasamahan nito. Nagsisigaw po ang grupo at nangangalampag ng mga bahay. Nagmura at nagbanta din daw ang mga ito. Napag-alamang hinahanap ng armadong lalaki at mga kaibigan nito ang nakaalitang SUV driver. Nagmula daw po ang alitan sa gitgitan. Napag-alamang lasing ang mga suspect. Arestado na po ang dalawang suspect matapos magpunta ang mga ito sa barangay. Patuloy naman po ang manhunt operation sa armadong lalaki na nagtago na daw nang mapansing kinukuhanan sila ng video. Pinatatawag po naman daw ng LTO ang mga motoristang nagsuntukan sa kalsada doon sa Calamba, Laguna. Sa dashcam video po'y kitang hindi makaabante ang ilang sasakyan dahil nga po sa gitna ng kalsada sila nagsasapakan. At ayon sa LTO, driver po ng utility van at rider ang magkaalitan. Hindi pa maliwanag kung ano ang pinagmulan ng kanilang suntukan. Sinuspindi na po ang lisensya ng mga motorista. Pinagpapaliwanag ho naman kung bakit daw po hindi dapat makasuhan ng reckless driving at improper person to operate a motor vehicle ang dalawang nagsuntukan. Samantala, arestado pong dalawang babaeng nagpanggap na miyembro ng media. Diyan naman po yan sa Aurora. Mismong ang gobernador ng probinsya ang nagpaaresto sa mga suspect. Nakipag-usap at nag-picture taking pa nga ang mga suspect kay Governor Sid Galban. Nang hingi daw ng 7,000 pesos sa mga suspect para maipublish sa kanilang pahayagan ang programa ng Kapitolyo. Napag-alaman, dati na palang inirereklamo sa parehong modus ang mga nagkunwaring mamamahayag. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.